Sige, good morning sa bawat isa dito sa Abu Dhabi sa Burning Bush at saka sa Divine Word of God Christian Church. Umpisa na natin muli ang pagpupuri sa Panginoon. Narito tayo ngayon upang ang araw na ito ay walang iba kundi sa pagpapasalamat natin sa mga biyaya na nakakamtan natin sa araw-araw sa loob ng isang linggo. Kailangan naman natin magpasalamat sa nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng katagumpayan sa ating mga buhay. Kaya huwag po nating kalimutan ang ating Panginoon na siyang ating kalakasan, pag-asa, tagumpay sa ating buhay. At bago tayo magpapatuloy, tayo po muna ay manalangin. Purihin ang Panginoon sa kanyang kadakilaan, sa kanyang katagumpayan, sa kanyang mga bagay na ipinagkaloob sa buhay ng bawat isa, at kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa katagumpayan na ginagawa mo sa aming mga buhay. At sa oras na ito, patuloy namin inaanyayahan ang iyong kapangyarihan, yung Espiritu Santo na siyang pumuno sa aming mga puso, kaisipan, na walang ibang pasasalamatan, pupurihin sa mga oras na ito kundi ikaw lamang. Patuloy namin inaanyayahan ang iyong kapangyarihan na punuin ang lugar na ito, maging ang aming kaisipan at puso na ikaw lamang ang maitaas. Ganun din maluwalhati sa aming buhay, at dinideklara namin ang iyong kapangyarihan na punuin ang lugar na ito, at maging ang bawat isa sa amin, ang puso kaisipan namin ay hayaan mo na ikaw lamang ang mapapurihan at mapasalamatan sa mga pagkakataong ito. Nangkin namin ang katagumpayan mo sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from the throne of endless glory to a cradle in the earth. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for if living in your suffering you stood to the other side. Knowing this was our salvation, Jesus forsaken died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And the morning that you rose, all of heaven held its breath, till the storm was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all was come to the Father was restored. And the church of Christ was born in the Spirit
go through the wall, shall not kneel, shall not faint. By His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who was resurrected me. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise forever to the King of Kings. Hallelujah, Lord. We give you glory, honor, and praise. Amen. Hallelujah. Praise God. Purihin ng Panginoon at nandito naman tayo sa panibagong ating pag-aaralan. Bago tayo magbasa ay nalangin tayo muli ng malit na pagkakapanalangin. Maiksi lamang. Purihin ka, Panginoon, sa aming babasahin ng mga passage sa Biblia. Samahan mo ito ng iyong kapangyarihan ng Espiritu Santo ng intindihan, maunawaan namin ang mga biyaya na gusto mong ipagkaloob sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So buksan natin ang Book of Acts, chapter 10, verse 1 to 34. Acts chapter 10, verse 1 to 34. Mga gawa. So kung nandyan na kayo, babasahin ko na. Doon sa Cesarea ay may isang lalaking ang pangalan ay Cornelius. Siya ay isang kapitan ng batalyon ng mga sundalong Romano na tinatawag na Batalyong Italiano. Siya at ang kanyang buong pamilya ay may takot sa Diyos. Marami siyang naibigay na tulong sa mga mahirap na Hudyo. At palagi siyang nananalangin sa Diyos. Isang araw, bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niya ang isang anghel ng Diyos na pumasok at tinawag siya, Cornelius. Tumitig siya sa anghel at takot na nagsabi, ano po ang kailangan nyo? Sumagot ang anghel, pinakinggan ng Diyos ang iyong mga panalangin at natutuwa siya sa pagtulong mo sa mga mahihirap kaya inaalala ka ng Diyos. Ngayon, magsugo ka ng mga tao sa Joppa at ipasundo mo si Simon na tinatawag na Pedro. Doon siya nakatira kay Simon na mangungulti ng balat. Ang bahay niya ay nasa tabi ng dagat. Nang makaalis na ang anghel, tinawag ni Cornelius ang dalawa niyang utusan at ang isang sundalong maka-Diyos na madalas niyang inutusan. Ikinuwento ni Cornelius sa kanila ang lahat na nangyari. At pagkatapos ay inutusan niya silang pumunta sa Joppa. Kinabukasan, nang malapit na sila sa bayan ng Joppa, umakyat si Pedro sa bubong ng bahay para manalangin. Tanghaling tapat noon. At gutom na si Pedro, kaya gusto na niyang kumain. Pero habang inihanda ang pagkain, may ipinakita sa kanyang Diyos. Nakita niyang bumukas ang langit at may bumababang parang malapad na kumot na may tali sa 4 na sulok nito. At sa kumot na ito, nakita niya ang lahat ng uri ng hayop, ang mga lumalakad, gumagapang at mga lumilipad. Pagkatapos, may narinig siyang tinig na nagsasabi, Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain. Sumagot si Pedro, Panginoon, hindi ko magagawa yan dahil hindi po talaga ako kumakain ng mga hayop na itinuturing na marumi at ipinagbabawal kainin. Muling sinabi ng tinig, huwag mong ituring na marumi ang kahit anong bagay na nilinis na ng Diyos. 3
ulit itong nangyari. At pagkatapos, hinili agad ang bagay na iyong pataas. Habang naguguluhan si Pedro at iniisip kung ano ang ibig sabihin ng nakita niya, dumating naman sa lugar na iyon ang mga taong inuutusan ni Cornelius. Nang malaman nila kung saan ang bahay ni Simon, pumunta sila roon at pagdating nila sa pinto ng bakod, tumawag sila at nagtanong kung doon ba nanunuluyan si Simon na tinatawag na Pedro. Habang pinag-isipan ni Pedro kung ano ang ibig sabihin ng kanyang nakita, sinabi ng banal na Espiritu sa kanya, may 3 taong naghahanap sa iyo. Tumayo ka at bumaba. Huwag kang mag-aalinlangan sumama sa kanila dahil ang nag-utos sa kanila. Bumaba si Pedro at sinabi sa mga tao, ako ang hinahanap ninyo. Ano ang kailangan ninyo sa akin? Sumagot sila, inuutusan kami rito ni Kapitan Cornelius. Mabuti siyang tao at sumasamba sa Diyos. Iginagalang siya ng lahat ng Hudyo. Sinabihan siya ng anghel ng Diyos na imbitahan ka sa kanyang bahay para marinig niya kung ano ang iyong sasabihin. Pinapasok sila ni Pedro at doon sila natulog ng gabing yon. Kinabukasan, sumama si Pedro sa kanila kasama ang ilang kapatid na taga-Joppa. Dumating sila sa Cesarea, pagkaraan ng isang araw, naghihintay sa kanila si Cornelius at ang kanyang mga kamag-anak at mga kaibigan na inimbitahan niyang dumalo. Nang dumating si Pedro, sinalubong siya ni Cornelius at lumuhod para sambahin siya. Pero pinatayo siya ni Pedro at sinabi, tumayo ka dahil ako'y tao rin katulad mo. At patuloy ang kanilang pag-uusap habang papasok sila sa bahay. Sa loob ng bahay, nakita ni Pedro na maraming tao ang nagkakatipon doon. Nagsalita si Pedro sa kanila, alam ninyo na kaming mga Hudyo ay pinagbabawalan ng aming relihiyon na dumalaw o makisama sa mga hindi Hudyo. Pero ipinaliwanag sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi ang sinuman. Kaya nang ipasundo niyo ako, hindi ako nag-atubiling sumama. Kaya gusto ko ngayong malaman kung bakit ipinatawag ninyo ako. Sumagot si Cornelius, 3 araw na ngayon ang lumipas ng nananalangin ako rito sa bahay at ganito ring oras, mga 3:00 ng hapon, habang nananalangin ako biglang nagpakita sa akin ang isang taong may damit na nakakasilaw. Sinabi niya sa akin, Cornelius, dininig ng Diyos ang iyong panalangin at hindi niya nakakalimutan ang pagtulong mo sa mga mahirap. Magsugo ka ngayon ng mga tao sa Joppa at ipasundo si Simon na tinatawag na Pedro. Doon siya nakatira sa bahay ni Simon na mangungulti ng balat. Ang kanyang bahay ay sa tabi ng dagat. Kaya pinatawag kita agad. Salamat naman at dumating ka at ngayon narito kami sa presensya ng Diyos para pakinggan ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon. Kaya nagsalita si Pedro, ngayon alam ko nang walang pinapaboran ang Diyos. Kung ang tao ay may takot sa Diyos at tama ang kanyang ginagawa, kahit ano ang lahi niya ay tatanggapin siya ng Diyos. Salamat sa Panginoon, purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, salamat sa pagkabasa ng kanyang mga salita. At ang title ng ating passage ngayon ay God values our charitable deeds. Pinahahalagahan ng Diyos ang ating mga pagkakawang gawa. How does God value our charitable deeds? Paano pinahahalagahan ng Diyos ang ating mga pagkakawang gawa? So, magpapatuloy tayo sa ating topic about helping others. Dito sa ating passage ngayon, ang role model nating sa pagiging matulungin ay si Cornelius. Last week, sa message, ang role model natin ay ang pagiging mapagkawang gawa ay ang Good Samaritan, kung natatandaan nyo yun, mga nakaraan last week. Dito sa ating passage, si Cornelius ay tinawag na isang centurion. Ayon sa aking pag-aaral, ang centurion ay galing pala sa salitang century, na ang ibig sabihin ay 100. Kaya si Cornelius tinawag na centurion dahil siya ay binigyan ng kapangyarihan, pamunuan ng 100 Roman soldiers. So siya ay isang Romano, may kapangyarihan,
pero meron siyang takot sa Diyos at ginagawa ang tama, yan ay ang kanyang pagiging mapanalanginin at pagiging matulungin. So, kung iba-iba, bilang prominenteng tao at isang makapangyarihan, may posisyon, siguro hindi na gagawin niya yung mga ganitong bagay. Pero dito kay Cornelius, kahit anong posisyon niya, kahit nakilala siya, kahit na kumbaga tinitingala na siya, pero hindi niya pinapabayaan ang pagiging mapanalanginin at tumulong doon sa mga kapwa. So, dito natin makikita sa buhay ni Cornelius na ang ating pagiging matulungin sa kapwa ay hindi nalilingid sa mata ng Diyos. So, naroon po yun. At alam ng Diyos ang bawat isa kung hanggang saan ang iyong ginagawa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So sa ating pag-aral sa ngayon, makikita natin kung paano pinahalagahan ng Panginoon ang ating mga gawang pagtulong sa kapwa, kagaya ng pagtulong na ginawa ni Cornelius. So how does God value our charitable deeds? Unang puntos, how does God value our charitable deeds? Kumbaga sa Tagalog, paano pinahalagahan ng Diyos ang ating mga pagkakawang gawa? So ang point 1 natin, God is pleased when we help others. So, natutuwa ang Panginoon kung tayo ay tumutulong sa ibang mga pangangailangan. Lalo na sa mga the list of the brethren, sabi nga ng pag list of the brethren, alam na natin yan. Kasama doon sa body of Christ. Kaya lang sila yung mga napakahina pa. Napakawala pang kakayanan. So, nandoon sa verse 1 to 4, mababasa po natin sa ating passage. Ulitin ko ulit. Doon sa Cesarea ay may isang lalaking ang pangalan ay Cornelius. Siya ay isang kapitan ng batalyon ng mga sundalong Romano na tinatawag na Batalyong Italiano. Siya at ang kanyang buong pamilya ay may takot sa Diyos. Marami siyang naibigay na tulong sa mga mahirap na Hudyo at palagi siyang nananalangin sa Diyos. So, kung mapapansin nyo, ang attitude dito ni Cornelius ay laging ganito. Maraming naibigay na tulong sa mga mahihirap na Hudyo. At palagi siyang nananalangin sa Diyos. So, nakita po natin ang behavior ni Cornelius dito na hindi siya nakakalimot sa pananalangin sa Diyos. Kaya, ito naman ang resulta sa kanyang laging ginagawa sa verse 3. Isang araw, bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitahing kitang-kita niya ang isang anghel ng Diyos na pumapasok at tinawag siya, Cornelius. So, sa verse 4, tumitig siya sa anghel at takot na nagsabi, ano po ang kailangan niyo? Sumagot ang anghel, pinakinggan ng Diyos ang iyong mga panalangin at natutuwa siya sa pagtulong mo sa mga mahihirap, kaya inaalala ka ng Diyos. So tingnan mo, ang isang taong nasa Panginoon lagi, so mayroon talagang epekto, mayroon talagang mangyayari sa buhay niya. Tingnan mo itong nangyari kay Cornelius. At tingnan mo ang behavior niya na may nakita siya, takot na takot siya. So, mapipicture out na natin sa ating sarili. O kaya kung ilagay natin ang ating sarili sa buhay ni Cornelius, na kahit ano man na ang kalagayan natin sa buhay, hindi natin tinitingnan yung kalagayan natin, kundi ang tinitingnan natin kung paano natin masunod ang kalooban ng Diyos. At kung paano ka laging katulad ng pagsunod na laging nananalangin. So dito pa lang, makikita mo na mayroon talagang ipapahiwatig sa iyong Panginoon. Kaya dito po makikita natin, lagi bang nagpapahiwatig sa atin ang Panginoon? Dahil alam naman natin, lagi ito ang ating layunin sa buhay, ang sumunod sa kalooban ng Diyos. At i-accomplish ng Panginoon yung mga ginagawa mo para sa kalooban niya. Ito ang napakaganda kasi dito sa mga verses na nabasa natin kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ni Cornelius. Kung matatanda natin, si Cornelius, sinasabi nga natin, hindi pa born again. Hindi pa niya alam. Pero tingnan mo ang kanyang isinasakatuparan sa buhay ay ang tulungan yung mahirap na Hudyo
at hindi niya nakakalimutan manalangin sa Diyos. So dito sa mga nabasa nating verses, ang Diyos ay natuwa sa pagiging pagkamatulungin ni Cornelius. So, hindi nalingid sa kanyang mga paningin ang ginawang pagtulong ni Cornelius sa ibang tao. So, every single na ginagawa mo para sa kalooban ng Diyos, counted yun. Nakikita ng Panginoon yan. Kaya nga, yun ang sinasabi ko, hindi tayo makakaiwas. Ano mang ang ating ginagawa sa harapan ng Diyos. Sabi nga ni Solomon, lihiman o lantad, doon ka pa rin huhusgahan ng Panginoon. So, ganun din dito, nakita natin sa buhay na naman ni Cornelius kung paano ang Panginoon kumilos sa kanyang buhay. So, at ang pagiging pagkamatulungin niya sa kapwa ay dahil sa mayroong siyang takot sa Diyos. So, ito po ang point natin. Kaya mo nagagawang tumulong dahil nandoon sa iyo ang takot. So, minsan, pag wala sa iyo ang takot ng Diyos, hindi mo magagawang manalangin. Hindi mo magagawang gawin ang pinagagawa niya sa iyo. Kasi, wala kang takot sa Diyos eh. So, isa yun sa point na makikita natin na pag ang isang tao takot sa Diyos, talagang hindi mo makakalimutan yan. Kahit na nga sabi ko, matutulog ka na. Kahit halimbawa, puyat ka, matutulog ka na. At kinukunbik ka ng Panginoon. Babangon ka dyan. Dahil sa takot mo sa Kanya. Hindi yung takot ka, kaya palayo ang takbo mo, kundi takot ka para gawin ang Kanyang ipinapagawa sa iyo. So makikita natin dito na ang pagkamatulungin niya sa kapwa ay dahil sa mayroon siyang takot sa Diyos. Gusto niyang nasusunod ang kalooban ng Diyos. Ang pagtulong sa kapwa ay isang pamamaraan ng ating pagsamba sa Diyos. So ito po, isa rin part of obedience to God talaga, yung mga nagagawa yan na pagtulong. Katulad ng, pero minsan, kaya nga maraming question dyan sa ating buhay. Kaya lang dito sa topic natin ngayon, concentrate tayo doon sa sitwasyon sa buhay ni Cornelius, kung paano nakita at kung paano siya na-accomplished sa harapan ng Panginoon. So, if we give especially to the poor and to the needy, we worship the Lord. Yun ang ano doon. Isang part kasi yon na katulad nga yung mga minsan, pinagtatalunan nila yung doon sa Malakay. Actually, part ng obedience natin yan sa Panginoon. Yung sa giving doon. So, example na lang natin sa isang employer kung tayo ay nagtatrabaho. For example lang, illustration lang. Pag ang isang empleyado ay tapat sa kanyang employer, pumapasok sa trabaho sa tamang oras, ginagampanan ng kanyang trabaho ng matapat, hindi laging absent, ano ang gagawin ng employer sa kanya? Di ba? Matutuwa siyang i-promote at dagdagan ng kanyang sweldo. Di ba? Tama yan. Lahat ng tao nararanasan yan sa mga namamasukan. Kung gaano ka katapat doon sa employer mo, ito, mas madali nating ma-absorb ito kasi lahat tayo empleyado. Nakikita mo ang, kumbaga, yung pag-function mo as an employee. Makikita natin na, sabi nga, ang secular, ang sabi, pag wala yung pusa, naglalaro ang daga. Kung ikaw, kahit wala yung pusa, lagi ka rin gumagawa, hindi mo pala alam na CCTV ka na. Kaya alamin natin na nakikita at alam ng ano yan ng employer mo kasi mayroon ibang taga man sa iyo. So ganun, lalo na sa Panginoon, mas ang CCTV ng Panginoon ay kahit natutulog ka, kahit saan kang sulok naroon, kita ka niya. Hindi mo pwedeng takasan at iwasan. So ganun po ang Panginoon. Kita po niya lahat na ating ginagawa. Hindi po natin kayang pagtakpan ito kasi siya mismo ang nakakakita ng lahat sa ating buhay. Lihim man o hayag. Kaya ang Panginoon pa rin ang magpo-promote sa iyo kung anong gagawin mo. At kung anong pagpapala ang ibibigay niya sa iyo. Pero pag lagi kang late, pag pumasok tapos lagi kang may mga backlog sa work mo, pag wala si boss, hindi ka nagtatrabaho, kundi Facebook pala ang pinagkakaabalahan mo. O kaya sa computer. Matutuwa kaya si boss? Popromote ka kaya? At lalaki ang bansildo mo? Siguradong hindi.
Kaya kung tumagal ka man dyan, at lalong naging, di ba, pag matagal na ang empleyado sa isang kumpanya, imbis na lalo pang napapaigi ang trabaho, ang iba ay hindi na napapaigi. Pabanjing-banjing na lang. Kasi tagal na nga ako dito eh. Ang mga katwira natin. Kaya okay lang yan. Kahit di ka na, tagal naman ako dito. So hindi na nagagampanan ang trabaho ng maayos. The same din sa ating paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Pag tumatagal na tayo, parang nababaliwala na natin ang Panginoon. Hindi na natin nabibigyan ng pansin. Makikita po natin kung gaano ka nag-umpisa para ba kung ilalagay mo sa curve yan, para bang galing ka sa mataas na bundok, pababa ka, puro ka pababa hanggang sa sumadsad ka doon sa pinakababa. Pero ito si Cornelius, makikita mo, hindi siya nanghihina, lalo pa siya, kumbaga, mula sa normal, tumataas ng tumataas, ganun siya kalupit sa pagsunod niya sa Panginoon. Hindi nagbabago, kundi lalo pang tumatatag. So, sa ating buhay, pag tayo ay katulad ng ginagawa ni Cornelius, biro mo, naging centurion siya, kumbaga, nakamta na. Kasi usually sa ating mga Kristiyano, pag nakamta na natin ang hinihingi natin sa Panginoon, wala na, hindi na nagpapatuloy. Saka ulit magsisigasig kung mayroong palo na dumarating sa buhay. Marami na ako nakita dito nung sila'y pinagpala na ng husto, tumigil na. Nung siniro, saka ulit, siniro ngayon, binalik sa zero. Doon ngayon nagsisigasig na naman. So sayang ang panahon. So makikita natin dito si Cornelius, walang panghihina ang kanyang ginagawa sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, ganun din si God sa ating buhay. Pag natuwa siya dahil sa katapatan natin sa pagsunod sa Kanya, sigurado mapapasa atin ang favor ng Panginoon. Ano ang pangako niya sa atin kung tayo ay gumagawa ng mabuti, lalo na hindi lang sa pagsunod sa Kanya. Siyempre sa pagsunod niya, kasama na yan kung ano ang pinapagawa sa atin. Katulad nung mga nakaraan na kahit papano, inunbik ang bawat isa para tumulong doon sa mga nasalanta sa Marikina. So, nakakatuwa dahil ang Panginoon, minsan, kahit ayaw mo, napupwersa ka. Bakit ka mo? Dahil kinukunbik ka ng Panginoon. So, sabi nga sa Proverbs 19:17, parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. So, parang lumalabas may utang pa si Yahweh, At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Tingnan niyo ang Proverbs 19:17. So yun yun. Sa Isaiah 58, chapter 58, verse 7 to 9. Sabi doon, pangako ng Diyos sa mga Israelita before, sabi doon, bigyan ninyo ng pagkain ang mga nagugutom. Patirahin ninyo sa inyong tahanan ang mga walang tahanan. Bigyan ninyo ng damit ang mga walang damit at tulungan ninyo ang inyong mga kaanak. Kapag ginawa nyo ito, darating sa inyo ang kaligtasan na parang bukang liwayway. At paggagalingin ko kayo agad. Ako na iyong Diyos na matuwid ang mangunguna sa inyo at ipagtatanggol ko kayo sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. At kung dumulog kayo sa akin para humingi ng tulong, kayo'y aking sasagutin. So Isaiah chapter 58 verse 7 to 9. At sa Luke chapter 12 verse 33, may sinabi dito sa passage na sabi dito, aywan ko ito, medyo mahirap sabi dito pagbili ninyo ang mga ari-arian ninyo at ipamigay ang pera sa mga mahihirap upang makaipon kayo ng kayamanan sa langit. Doon ang maiipon ninyong kayamanan ay hindi maluluma o mauubos sapagkat doon ay walang makakalapit na magnanakaw o makakapanirang insekto. So ito po ang makikita natin, bahagi ito ng mga katuruan ng Panginoon na pag tayo ay tumulong sa ating kapwa, nag-iipon tayo ng kayamanan sa langit. So point A, some of God's ways in which He shows us that He is pleased with what we do is through prayer. Ilan sa mga kaparaanan ng Diyos kung saan ipinakikita niya sa atin na siya ay nalulugod sa ating mga ginagawa ay sa pamamagitan ng panalangin.
God loves to answer our prayers. Kumbaga, kaya gustong-gusto ng Diyos na tugunan ang ating mga panalangin. So kung babasahin natin ang verse 2 hanggang verse 4, siya at ang kanyang buong pamilya ay may takot sa Diyos. Marami siyang naibigay na tulong sa mga mahirap na Hudyo at palagi siyang nananalangin. So magkaakibat itong dalawa. Kung mayroon kang takot sa Diyos, kasama yung dalawa yan. Lalabas yan sa'yo. Isang araw, bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niya ang isang anghel ng Diyos na pumasok at tinawag siya, Cornelius. Tumitig siya sa anghel at takot na nagsabi, ano po ang kailangan nyo? Sumagot ang anghel, pinakinggan ng Diyos ang iyong mga panalangin. At natutuwa siya sa pagtulong mo sa mga mahirap. Kaya inaalala ka ng Diyos. So, napakaganda itong dalawang pinakita ng passage na ito na dahil sa kanyang pagiging matulungin at pagiging mapanalanginin. So, ando doon yun, hindi lang yung matulungin, kundi mapanalanginin. So, nando doon yung dalawa na yon. Bakit? Anong pinagmulan? Bakit nagkakaganito yung tao? Dahil may takot siya sa Diyos. Pero pag naalis ang takot niya sa Diyos, hindi lalabas itong dalawang to. Kaya, subukan nyo para subukan yung gawin ito. At di natin alam, baka mamaya pag may makakita kayo ng anghel, wag lang si angel na yung angel na talagang galing sa langit. So makikita po natin dyan. At ikaw naman ang pagpapalain ng Diyos yan. Lagi ko ang sinasabi, ito tingnan mo si Cornelius. Eh talaga sa kanya naman bumalik lahat at biro mo na isulat pa dito sa So sabi sa verse 31, sinabi niya sa akin, Cornelius, dininig ng Diyos ang iyong panalangin at hindi niya nakalimutan ang pagtulong mo sa mga mahihirap. So dito, lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon, hindi naman makakalimutan ng Panginoon yan. Kaya kung anong ginawa mo sa pagsunod sa Kanya, yan din naman ang, sabi nga pagdating ng Judgment Day, doon mo makikita lahat yan. Ano bang ginagawa mo sa mga oras na ito? Ano ba ang ika'y ba'y patuloy na sumusunod sa kanyang kalooban? So kita ng Panginoon yan. Dito nga sa haba ng ginagawa ni Cornelius, talagang dumating doon sa trono ng Panginoon. Na kumbaga, walang pagkaiba ito katulad ni Job Nakikita mo ba ang lingkod kong si Job? Yan yun nakikita mo ba ang lingkod kong si Cornelius? So kung tayo naman gumagawa ng ganito at yung paggawa natin walang halong motive, walang pangsariling pangsarili lang niya. Kasi minsan naman gumagawang iba para matanyag, di ba? Ang iba naman minsan gumagawa para mapansin. Ang iba naman minsan gumagawa pasikat. Dito talagang alam ng Panginoon ang kondisyon ng puso ng isang tao kung yung paggawa mo na yan, yung pagkakawang gawa mo ay bukal sa kalooban mo. Kaya dito, sa pagkakawang gawa ni Cornelius at sa pagiging laging nananalangin siya, makikita mo na ang Diyos talaga naman ay na-touch ang Diyos. Kumbaga na-please ang Diyos sa ginagawa sa buhay ni Cornelius. Ang ginagawa ni Cornelius sa kanyang sarili o sa pagsunod niya sa Panginoon. Kaya napiplease ang Panginoon. So nakita natin dito na ando doon, yung pananalangin ni Cornelius ang siyang makapangyarihan sa lahat. Dahil may nangyari. So makikita natin, what is prayer? So sabi nga, prayer is the key that unlocks all of God's treasures in heaven. Kumbaga yan ay susi kung paano mo mabubuksan ang pagpapala na nagmumula sa langit. So kumbaga susi na nagbubukas ng lahat ng kayamanan ng Diyos sa langit. So napakaganda Pero kaya nga sabi ko, pag ikay nananalangin, titingnan nga ng Panginoon kung yung susi na yan ay baka naman duplicate yan kaya hindi makapagbukas.
So, pero pag yan totoo ang puso mo, totoo ang ginagawa mo, kaya minsan di ba may mga question kahit dito sa scripture na babasa natin. Sabi, bakit ako ginagawa ko naman yan? Bakit hanggang ngayon hindi ko natatanggap? May iba pang dahilan. Kaya dapat responsible din natin sa sarili natin kung ano yung pagkukulang mo kasi ikaw ang nakakaalam niyan. So, kailangan natin yung tinatawag na, kung sa computer nga, may tinatawag siya na virus checker. Pag on mo ng system, hinahanap niya kung may virus. Pag may virus, hindi tutuloy yun. Binibigyan ka pa ng chances na ayusin, baguhin. Ganun din sa atin. Minsan, may virus doon sa ating buhay, may mga nagagawa tayo na hindi pa na fully surrender to God. Binibigyan tayo ng tsansa para maayos yun. Hanggat hindi naayos yan, may hadlang talaga. Hindi magpapatuloy yung operation, kumbaga sa computer, hindi magpa-function ang computer ng maayos. So, ang buhay din natin sa harapan ng Diyos, hindi rin magpa-function ng maayos. So, sabi nga, dito sa pagkakawang gawa ni Cornelius at sa kanyang sa pananalangin, doon na-unlock ang treasures in heaven. So, mapapansin natin, si Hana ay isang bawog, ngunit nang manalangin siya sa Diyos, binigyan siya ng isang anak na lalaki, at ito ay si Samuel. So, tingnan niyo ang epekto ng panalangin. Kung tayo ay may sakit, sa James 5:15, ang panalangin ng may pananampalataya ay magpapagaling sa may sakit. So, mapapansin po natin yun sa James 5:15. Sa pamamagitan ng panalangin ni Joshua, tumigil ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang matalo ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway sa Joshua chapter 10 verse 12. So dito, lahat na panalangin, there is a purpose. Makikita natin, bakit nanalangin si Hana? Dahil gusto niya magkaanak. Bakit bakit ang panalangin doon sa James chapter 5 verse 15 na may pananampalataya? Dahil may karamdaman yung ipinapanalangin. Kaya nga sabi doon, magpapagaling sa may sakit. Bakit si Joshua nanalangin? Dahil yung mga pagkakataon na yon, hindi pa natatapos ang labanan. So, ganun din sa ating buhay. Bakit tayo ay laging patuloy na nananalangin? Kasi hindi mo pa nakakamtan sa totoo lang yung katagumpayan na gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Lalo na, sabi ngayon, may napag-aralan tayo sa Bible study na hanggang sa ikaw ay maging ganap. So, nananalangin ka para hanggang sa pagpapatuloy mo ay ikaw ay maging isang ganap. O kailan ka magiging ganap? Hanggang nag-i-exist ka sa mundo, kailangan mo magpatuloy para pagdating ng panahon ay maging ganap ka sa harapan ng Diyos. So kahit na ang iba namamatay na lang, hindi na nakakatagal kaya ups and down ang kanyang faith sa Panginoon o minsan nanghihina na, nawawalay na kasi sa haba ng buhay. Siguro sabi ng Diyos, mas mabuti pa siguro paiksiin ko na lang ang buhay nito para hindi na magkasala para save pa rin. So ano bang gusto natin? Sabi nga kung hindi ko papaikliin ang panahon, baka pati yung mga pinili ay mapahamak. So, praise God, kung gusto ka ng Panginoon na masave, ay hindi ko na lang ito papahabain ng buhay. Tama na siguro ito yung para di na mapahamak. So, kay Cornelius, sa pamagitan ng kanyang panalangin, naliwanagan siya patungkol sa katotohanan ng kaligtasan. Ipinaalam ito sa kanya sa pamamagitan ng isang anghel. Verse 3 and 4. Na makipag-usap siya kay Peter para maturuan siya ng mabuting balita ng kaligtasang tungkol kay Kristo Jesus. Ang tunay ngang naging ganap ang kaligtasan ni Cornelius sa pamamagitan ng Panginoong Jesus at ito ay dahil sa kanyang panalangin. So, ito ang kagandahan kasi kung ikaw talaga may takot sa Diyos, sumusunod ka sa kalooban niya, lagi kang nananalangin, kung ano ang pagkukulang mo, na may kakulangan ka pa sa buhay mo para sa pangako ng Diyos sa buhay na walang hanggan, kukumpletuhin ng Diyos yan. Huwag ka lang tumigil. Sabi ko nga, kailan ka magiging ganap ito?
Tingnan mo si Cornelius, dati na niyang ginagawa ang haba na ng panahon ng kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero may kulang pa pala. Pero minsan sa atin, karamihan, parang ligtas na tayo. Kaya na yan. Mabait naman ang Lord eh. So minsan ganun ang ating attitude. Kaya ang nangyayari, imbis na paabanti tayo, paatras, nagmamaynos. So sikapin natin na makasunod sa kalooban ng Diyos dahil marami pa tayong gagawin para sa Kanya at hindi pa tayo lubos. Kumbaga, dito nga sa kay Cornelius, dumating ang pagkakataon na yung kakulangan para maligtas siya ay talagang sinagot ng Panginoon ng yung kanyang panalangin at saan nasumpungan? Kay Peter. Ginamit din si Peter para makarating doon sa kanilang lugar. At mapapansin natin, talagang si Cornelius ay inanyayahan lahat ng kanyang kamag-anak at mga kaibigan at kung saan pa doon sa mga malalapit sa kanila. At doon mo makikita na sa panalangin ni Cornelius, nag-iisa siya. Maraming, kumbaga, nag-overflow ang blessings, sa spiritual blessings at umabot doon sa mga kaibigan, kakilala, kasambahay, sa lahat na naroroon sa lugar na yon. So tingnan nyo ang epekto ng panalangin. Napaka-tindi, kumbaga makapangyarihan sa lahat. So ang Panginoon ang magsiset ng mga bagay na yan hanggang sa makumpleto yung kahilingan sa pananalangin. So ikaw, ano ang masasabi mo sa pananalangin o kaya sa prayer life mo? So ano ba ang naranasan natin? Naranasan mo na ba ang kapangyarihan ng Panginoon pagdating sa prayer? So ito ba'y naranasan na natin? At ang makakasagot niyan, tayo lang. Kung paano nangyayari at tinutugon ng Panginoon ang ating mga panalangin. Ginagawa mo ba ang kanyang kalooban para pakinggan kanya sa iyong pananalangin? O kaya naranasan mo na bang tugunin ng Panginoon ang inyong hinihingi sa kanya? Oo o hindi? Hindi, dahil hindi ka naman talaga mapanalanginin. Nanalangin ka sa gabi, pagkagising mo na sa umagang amen. Yun pala, nagsisimula ka pa lang sa panalangin, nakatulog ka na. Kaya pagkagising mo na sa umaga, amen. Amen, yun ba? So ikaw pa rin ang makakasagot. Tapos minsan, nagtataka tayo sa sarili, yung kasama natin sinasagot ang panalangin, at ikaw ay hindi. Samantala, nauna ka pa sa Kanya na makakakilala sa Panginoon. Pero bakit? Nasaan ka na ngayon? Yun ngayon ang tanong. Tumulad tayo kay Cornelius dahil sa kanyang pagiging mapanalanginin na itutuwid ang kanyang pagsunod sa Diyos. Nakilala niya ang kanyang tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. So talaga kung ang motive mo sa paglapit mo sa Panginoon, kahit mga hindi mo alam yung mga bagay, ituturo talaga niya sa iyo eh. Katulad nito, nangyari kay Cornelius. Nakilala niya ang kanyang tagapagligtas, ang Panginoong Hesus, at naging ganap ang kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Tayo man, sa pamamagitan ng ating panalangin, nangungusap ang Diyos sa atin. At anumang mga imperfection natin sa buhay, ay kaya niya itong ayusin para maging kalugod-lugod tayo sa kanyang paningin. So, minsan may mga pagkukulang tayo sa ating sarili. Minsan, lahat naman tayo ay hindi perfecto eh. Pero doon sa iyong tiyaga, sa iyong takot sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito'y inaayos ng Diyos ang ating buhay para maging katanggap-tanggap sa kanyang harapan. So, panalangin may pananampalataya at may gawa. So, ito ang kailangan. So si Cornelius ay mapanalanginin, may pananampalataya at may gawa. Ang gawa niya ay ang pagtulong sa kapwa. Sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa, ginawa niya ang kalooban ng Diyos. Nananampalataya siya na pag ginawa niya ang kalooban ng Diyos, malulugod sa kanyang Diyos. At pag nalugod sa kanyang Diyos, anuman ang kanyang hilingin, ito ay ipagkakaloob sa kanya. At nangyari, di ba? Kita po natin na kung paano tinugon ng Diyos ang kahilingan ni Cornelius. So sa pagiging panalangin niya,
kumbaga, ang isang tao kasi, pag receptive ka sa gusto ng Diyos na mangyari sa'yo, kumbaga, bukas ang iyong kalooban at nag-aantay ka ng kumbaga, tamang kaloob na mula sa Diyos, ay talagang ipagkakaloob ng Panginoon yan. Pero kung yung panalangin natin, basta panalangin lang, tapos na. May mabanggit lang tayo. Kaya sabi niya, you are confessing with your lips, but your heart is far from me, sabi ng Panginoong Jesus. So, dito po ay tayo naman ang makakapag-obserba sa ating sarili. Kasi kung ikaw ay talagang nakakasunod sa kalooban ng Panginoon, anumang kakaharapin mo sa mga darating na araw, hindi ka basta susuko at hindi ka manghihina. Kahit mag-isa ka na lang. Kaya doon nga sa Bible study natin si Peter napahiwalay. At least hindi siya hindi siya nanghina, naging matatag at pinatunayan ng Diyos ang pangako niya sa kanya. So, ganito rin sa pagiging mapanalangin natin sa Panginoon, natutupad ang plano ng Diyos sa ating buhay. Actually, ang Diyos ang may plano sa atin na maayos ang ating buhay. Kahit anong gusto mong gawin sa buhay mo na maging maayos ka, kung hindi ito kaloob ng Panginoon sa'yo, di rin mangyayari. Pero dito, dahil ginawa ni Cornelius ang pagkakawang gawa sa Panginoon at pagiging mapanalanginin, nagtagumpay siya. Kinompleto ng Diyos ang nananais na mangyari sa buhay ni Cornelius. Kaya nalulugod sa kanya ang Diyos, at pag nalugod sa kanya ang Diyos, ano man ang kanyang hilingin, ito ipagkakalob sa kanya. So, ganun din sa atin. Sabi nga sa 1 John chapter 5 verse 14 to 15, at may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibibigay niya sa atin ang anumang hilingin natin ayon sa kanyang kalooban. Verse 15, at kung alam nating nakikinig sa atin ang Diyos, alam nating tinanggap na natin ang hiniling natin sa Kanya. So ito yon. Kasi hindi lang naman sa oras na pagharap mo sa Panginoon ay doon ka palang kikilatisin ng Panginoon. Hindi. May record na tayo. Parang sa munisipyo, may narrative na tayo. History sa Kanya. Kaya hindi tayo makakawala. Saan ka naroroon sa mga oras na ito, sa ganitong panahon, pagkakataon. Record na yan. So, ang pangalawang puntos para sa ating tema na how does God value our charitable deeds? Ang pangalawa is God accepts us in His kingdom. Tatanggapin tayo ng Diyos sa Kanyang kaharian kung tayo ay may takot sa Kanya at ginagawa ang tama. At isa sa mga ginawa nating tama ayon sa ating passage ay ang pagtugon sa pangangailangan ng iba. Verse 34. So, verse 2, sabi dito, siya at ang kanyang buong pamilya ay may takot sa Diyos. Marami siyang naibigay na tulong sa mga mahirap na Hudyo at palagi siyang nananalangin sa Diyos. Sumagot sila, inutusan kami rito ni Kapitang Cornelius, mabuti siyang tao at sumasamba sa Diyos, iginagalang siya ng lahat ng Hudyo, sinabihan siya ng anghel ng Diyos na imbitahan ka sa kanyang bahay para marinig niya kung ano ang iyong sasabihin. So, tingnan mo, ang ginawa pa ni Cornelius dito, pinaimbitahan si Peter kung anong sasabihin. Sa atin ba, sa kondisyon, nagpakita na sa atin ang Panginoon, ay kung anong inuutos, ay kahit hindi ko natawag yun, nagpakita na sa akin ang Panginoon. Pero ito, winarningan pinakita ng Panginoon kay Cornelius through angel. At kung anong sinabi na hinatid na utos ng Diyos na ipinadala sa anghel, ay ito ang dapat gawin. At sumunod si Cornelius at nakita po natin na inimbitahan si Peter para marinig pa niya kung ano ang sasabihin ni Peter. Kasi lahat, siyempre, ang sasabihin niya pag nag-imbita ka ng patungkol din sa Panginoon yan. Kaso minsan iba, pag inimbitahan, ayaw ko na doon sa inimbitahan yung preacher. Ang sakit magsalita.
Imbes na tatanggapin mo dito. Kaya nga pinadala ng Diyos yan para makumpleto yung kung anong kulang mo eh. Nangyayari. Tingnan mo doon sa churches, sa church, pag mayroong nabitawan na medyo matigas, tamporista kagad ang nakikinig. Tingnan mo kung gaano ka-resistive ang mga kaluluwa sa panahon ngayon. Na imbis na i-recheck ang sarili niya, hindi, ibabalik pa, sisisihin pa yon. Ikaw kasi pastor, nag-imbita ka niyan. Pero kaya pala inalaw eh, dahil gusto i-correct yung buhay natin, yung behavior natin. At makikita mo kahit din sa bansa ng Pilipinas, yung ginagawa ni Duterte, tumutulong na sa mahirap, pinupuna pa. Ginagawa ni Presidente, inaayos ng bansa, pinupuna pa rin. So tingnan mo kung paano mag-motivate ang evil sa taong hindi na sasaklawan ng kalooban ng Panginoon. Yun, makikita po natin. So minsan sa atin, ganun din. Pag out of the, tinatawag na covering ng kapangyarihan ng Diyos, resistive na rin tayo. Ayaw na natin yun. Kaya sabi nga sa verse 34, nagsalita si Pedro, ngayon alam ko nang walang pinapaboran ang Diyos. Bakit walang pinapaboran? May condition yan. Kasi yung iba ginagamit, talaga namang walang pinapaboran ang Diyos kahit na saan yan. Pero ang source, bakit walang pinapaboran, kahit ka man Hudyo o Hintil, pag ikay katulad ang buhay mo dito sa ginagawa ni Cornelius, kahit sino ka man, talagang ang Diyos, i-recognize niya yan. So sabi sa verse 34, kaya nagsalita si Pedro, ngayon alam ko nang walang pinapaboran ang Diyos. Kung ang tao may takot, ito na sa verse 35, kung ang tao ay may takot sa Diyos at tama ang kanyang ginagawa, kahit anong lahi niya ay tatanggapin siya ng Diyos. So yung pinaka-sentro dyan yung 35, na kahit na sino ka man, kung ikay gumagawa ng tama at may takot ka sa Diyos at sumusunod ka sa kalooban niya, tatanggapin ka ng Panginoon. So, katulad yan ng acceptance. Ang acceptance ay napakahalaga sa tao. Gusto natin sa lahat ng ating ginagawa, tanggap tayo ng ating paligid. Di ba kaya nagkakaganito yung tao eh? Halimbawa sa magulang, gusto mo tanggap ng magulang mo ang plano mo sa buhay, ang career na pipiliin mo, pati yung mapapangasawa mo o makakasama mo habang buhay. Sa kaibigan, gusto mo tanggap ka ng mga kaibigan mo, maging sino ka man, mahirap ka man o mayaman. At para matanggap ka, kagaya sa mundo, dadaanin mo ito sa klase ng damit. Para tanggap ka, para purihin ka. Uy, ang ganda ng damit mo eh. Tanggap ka eh. Kaya ang gagawin mo, para matanggap ka, gagayahin mo yung estilo ng mundo. Di ba? Dadaanin mo ito, halimbawa, sa klase ng damit. O kailangan, kung ang uso ay walang takip ang puso, gagawin mo rin para matanggap ka. Di ba ganun yun eh? Gagawin mo lahat na klase ng kaparaanan para in ka. Sabi nga ng mga bagong in ka sa modernong pamumuhay. So, kailangan yan ang isusuot mo. Kung minsan, punit-punit pa. Kung kailangan yung baliktad ang yung tag na sa labas. Yun ang gusto mo. Kung para in sa mundo, gusto mo ang in sa mundo ay kalbo, magpapakalbo ka rin, di ba? So sa church, kung gusto mong tanggap ka ng mga kapatiran, dapat din ka rin makipagkaisa sa ginagawa nila ayon sa kasulatan. Di ba? So ganun yun. Kung gusto mo tanggap sa itong area na ito, gagawin mo rin yan. Sabi ko nga, kung dahil tanggap sa mundo yung kalbo, magpapakalbo ka rin. Tanggap sa mundo yung mga punit-punit, labas ang puso, labas ang gagawin mo rin. Tanggap sa mundo yung TikTok, magtiti-TikTok ka rin. Ngayon, kung gusto mong tanggap sa Panginoon, ang layunin niya nandun sa church. So, para maging tanggap ka rin. So ando doon. At umiiwas ka sa paggawa ng kasalanan para hindi ka itatwa ng
mga nasa paligid mo. Lalo na, kasi ang church settings at saka world settings, magkaiba yan. So, kung gusto mong tanggap doon, gagawa ka ng paraan para matanggap ka. Kaya nagpupursige nga tayo. Minsan sinasakripisyo pa natin sarili natin para tanggap ka eh. So, kung gusto mo rin tanggap sa Panginoon, ano ba yung gustong ipagawa ng Panginoon? Magsasakripisyo ka rin doon para matanggap ka sa Panginoon. Lahat na nakikita ko mula sa Old Testament hanggang New Testament, lahat na ginamit ng Panginoon, nagsakripisyo sila. Ewan ko kung mayroon dong tanggap sa Panginoon na hindi nagsakripisyo. Hindi naman sa pinili nila na magsakripisyo, kundi as part ng buhay mo, sa hindi ka man mananampalataya, sa mananampalataya ka, pag dumanas ka ng ganyan, ang kagandahan ng mayroong kang pananampalataya sa Diyos, hindi ka masyadong nahihirapan, not physically, but internal, ang inner man mo, ay may kapayapaan, kagalakan sa Diyos. Yan ang sinasabi ng Panginoong Jesus. So, makikita nito na sa ating passage, at kung tayo ay tanggap sa kung saan mang lugar tayo ay naroroon o ano man ang ating ginagawa, ito ay nagpapalakas sa ating self-esteem or confidence sa buhay. Kaya minsan, marami kang paraan para tumibay ka, lumakas ka. So, kahit anong gawin mo, pag hindi ka tanggap, mahinang ano mo doon. Pero pag ang ginagawa mo ay tanggap sa iyong kapaligiran, nakita mo, malakas ang loob mo. Parang lagi kang alerto. So, dito rin, sa spiritual na buhay, para tanggap ka sa Panginoon at maging alerto ka lagi, alam mo na kung anong gagawin. So, halimbawa, sa iyong pakikipagrelasyon sa Diyos, pag nabasa mo ang sinasabi ng Diyos sa iyo, for example, 1 Peter 2:9, ngunit kayo'y mga taong pinili, mga maharlikang pare, at mga mamamayan ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. So ito, pag na-accomplish mo ito, at alam mo ang posisyon, ang stand mo sa Panginoon, ikaw ay magiging matibay, malakas. Kasi alam mo ng Diyos na pinili ka eh. Pero pag sabi, kwento-kwento lang yan. Hindi ako dyan. Negative ang dating sa'yo, ay talagang hindi ka lalakas dyan, hihina ka. So dito, nakita, pinili ka. Pinili ka ng Diyos. At na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang ang kahangahangang gawa niya. So dito makikita natin bakit tayo'y tinanggap ng Altair, ng ating kumpanya. Dahil pinili ka niya para dyan. Di ba? So pinili tayo sa ganyang aspeto ng ating trabaho. Kaya, ayun, tumitibay ka. Lalo na pag may bonus lumalakas ka. Di ba na nakakapalakas nito ang iyong sarili? Nakakapagpalaki ng tainga, di ba? Kalain mo, sa dami-dami ng tao, isa ka sa mga pinili ng Diyos upang maging Kanya at magpahayag ng Kanyang kalooban. So kung bibigyan natin ng importansya ito sa ating buhay, biro mo, isa ka sa pinili para magpahayag ka. Pero kung hindi natin bibigyan ng importansya sa buhay natin, walang epekto yan. O kaya naman, napili ka sa church na manguna sa isang ministry. Di ba masaya ka? Ay hindi. Ang titigas ng ulo kasi ng mga hinahawakan ko. Gano'n ang gagawin mo. Ay talagang hindi ka masaya. O kaya pinagkatiwalaan ka na mamuno sa isang iglesia, natutuwa ka ba? Hindi. Sabihin mo hindi. Bakit? Kasi marami kasing problema Pero natutuwa, ang gusto kasi ng ikinakatuwa ng tao, gagawin siyang tagapanguna, pero kailangan marami na yung nando doon. Puno na ba yung iglesia? Yun, natutuwa siya doon kasi wala na siyang gagawin. Kaya nga nilalagay ng Panginoon dyan kasi may gagawin Hindi naman yung ilalagay ka dahil wala ka nang gagawin Siyempre, lalagay ka dyan dahil may gagawin ka. Pero kung sinasabi mo na,
Iba na lang. Hindi ako tinawag dyan. Pero ikaw ang tinatawag. Ay, tinawag ka ng Panginoon. Iba yung tinuturo mo. So, minsan, ang umiiral dun sa atin, yung feeling natin. Hindi talaga yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sayang man natin sa gusto, totoo yun. Kasi marami na tayo na-obserbahan dyan. Ganon din ang ating saloobin pag tayo ay tanggap sa kaharian ng Diyos. Kalain mo, ang Diyos na may lalang ng langit at lupa, makapangyarihan sa lahat, ang Diyos na pinagkukunan ng lahat ng biyaya sa lupa, ay tanggap ka. Ayaw mo ba nun? Di ba masaya? Makakabahagi ka sa mga kayamanan niya sa langit. Pero kung wala kang takot sa Diyos, hindi mo ginagawa ang kanyang kalooban, tiyak hindi ka tanggap ng Panginoon sa kanyang kaharian. Yun lang. Talagang, kung wala kang takot, hindi ka sumusunod sa kalooban niya, huwag mo nang isipin na tanggap ka. Hindi ka tanggap. At instead na ituring kanyang kaibigan, ikaw ay kanyang kaaway. Yan ang sinasabi ng scripture, di ba? Pag ikaw ay kaaway ng Diyos, ang grasya o favor ng Lord ay malayo sa iyo. Kaya kahit anong paraan ang gawin mo, dahil malayo ka sa grasya ng Lord, mapupunta lang sa kawalan ang pagpapagal mo. Malayo sa Diyos, hindi mo nararanasan ang contentment sa buhay. Kaya lagi ka na lang naghahanap ng magpupuno sa mga kakulangan ng iyong buhay. Kumbaga, ang isang tao, pag kulang ang kanyang pagsunod sa Panginoon, lagi yan empty. Walang contentment sa buhay. Kaya gagawa ka ng paraan sa sarili mong kakayanan kung paano mo malibang ang iyong sarili, mapuno ang iyong sarili. Tingnan natin ang isang example, yung Samaritan woman, yung babae sa John chapter 4. Bakit siya nakalimang asawa? Kasi wala siyang contentment eh. Samantala, parehas lang naman yung kung tutuusin. Bakit hindi siya nakukontento sa isang lalaki? Kasi nga, wala siyang tamang pananaw at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero makikita mo na, at yung mga time na yan, dahil siya'y makasalanan, hindi siya tangkap sa kaharian ng Diyos dahil sa kanyang mga ginagawa. Pero alam natin ang istorya niya, nung nasumpungan niya ang Panginoong Jesus, ano nangyari? Ando doon ang contentment, yung overflowing, the living water. Isa lang ang paraan para matuwa at matanggap tayo ng Diyos. At yan kung masunod natin ang kanyang kalooban. So hanggat hindi mo nasusunod ang kalooban ng Diyos, tingnan mo yung Samaritan woman, nung nasunod niya, hindi niya namamalayan, siya na nga ang bumaba doon sa bayan at siyang nagsasabi, nakita ko ang Misaya. Samantala, nung wala pa, hindi pa niya nasumpungan ang Panginoong Jesus. Wala talaga, ang buhay niya ay laging ganon. So marami tayong napatunayan na dati yung mga buhay nila ay makasalanan sila pero nung nasumpungan nilang Panginoong Jesus, di ba? Naging maayos, naging matuwid at naging mapayapa ang kanilang buhay. Why? Dahil ang contentment ng Diyos sa kanila ay naroroon. At sa atin man, pag wala tayong kontento sa buhay natin, marami tayong hahanapin sa sanlibutan. Kasi ang pinifeel natin para masuportahan ang pangangailangan ng ating buhay sa lupa. Yung laman natin, mahilig kasi yan eh. Kaya nga, di ba sa scripture, sabi niya, put off the work of the flesh. Pag ang flesh kasi ang naghahanap, hindi mo mapigilan yan. Pero kung ando doon, mas dominant ang Espiritu ng Panginoon sa iyo, bibigyan ka ng contentment at huhupa, hindi na maghahanap yung katawan na yan ng nangangailangan. Kasi ang katawan makasanlibutan yan. Kaya ang hinahanap para ma-fulfill ang desire ng flesh ay yung kinalakihan niya dito sa lupa, siyempre. Kaya mahirap ma-fulfill ang kalooban ng Diyos kasi ito, kung wala ang kapangyarihan ng Espiritu sa ating buhay, mahirapan tayo talaga. Babalik na babalik ang ating laman sa kanyang ginagawa sa old flesh. Kaya nga, the old has gone, the new has come. So, dito po natin makikita na dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos at isa na
sa kanyang kalooban ay ang pagiging matulungin sa mga mahirap at mapanalanginin, siya ay tinanggap ng Panginoon. So yun ang nangyari kay Cornelius. So ikaw, gusto mo bang matanggap ng Panginoon ang buhay mo? Pagpatuloy mo lang ang mga ginagawa mo para sa Panginoon. Sa Panginoong Jesus. Kung ikaw ay matulungin sa iyong kapwa, kung ikaw ay mapanalanginin, ikaw ay palaaral ng salita, ikaw ay isang nagtuturo sa Bible study, ikaw man ay may hawak ng ministry sa church, ipagpatuloy mo lang na gawin ang kalooban ng Diyos at tanggap na tanggap ka sa Diyos sa kanyang kaharian. Sabi nga sa 1 John chapter 15 verse 58, kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon. Sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon. Dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. So at kung ikaw man ay hindi pa nakakapagbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, alam naman natin kailangan tanggapin mo lang ang Panginoong Jesus bilang personal Lord and Savior ng iyong buhay at sumunod ka sa Kanyang kalooban. At ikaw ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi ng John chapter 3 verse 3, sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Sabi sa John chapter 3 verse 5, sumagot si Jesus, sinabi ko sa inyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at banal na Espiritu. So para matanggap ka ng Diyos at makapasok ka sa kaharian ng Diyos, kailangan mo ang maipanganak muli at yan ay sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa Panginoong Jesus. Tanggapin mo ang Panginoong Jesus bilang iyong personal Lord and Savior sa iyong buhay. At doon mo mararanasan ang pagtanggap sa iyo ng Panginoon. Kasi alam ng Panginoon na tayo po ay kikita naman. Kaya nga mayroong grace na ibig sabihin, nagkukulang ka minsan, nagkukulang tayo minsan, pero hindi hahayaan yan ng Panginoon, ipapaalala niya sa atin lagi. Ngayon, nasa sa atin pa rin ang final decision kung tayo'y susunod na kung pinapaalala na sa atin ng Panginoong yan, na minsan tayo nakakalimot sa Kanya, ang salita niya ay laging ipinapaalala sa atin na dapat kung ano ang nararapat nating gawin para tayo tanggap sa Kanya. Isa na yun sa ginawa, makita natin yung kumilos ang Panginoon dito sa buhay ni Cornelius. Dito sa passage, nakita natin sa passage na ang pagtulong sa kapwa ay mahalaga sa Diyos. Pinakita ito ng Diyos sa pamamagitan ng buhay ni Cornelius. Kaya kung wala pa sa buhay natin yung katulad ng ginawa ni Cornelius, ay napakahirap na minsan kulang. Para bang mapapansin mo sa iyong sarili na may hinahanap ka. Pero kung doon nakafocus, lalo na itong ginawa ni Cornelius din, na doon ang pinakasentro ng passage kasi natin dito ay si Cornelius ay isa siya sa matulungin at mapanalanginin at nakita po natin sa kanyang buhay kung paano sumagot ang Panginoon sa kanyang kahilingan. At katulad ng mga naging parte din ang ginawa natin, maliit man o malaki ang nai-contribute natin, ganun din sa walang nai-contribute at tumulong doon sa pagsasakatuparan ng nakakontribute ba. Kumbaga, alam naman ng Diyos to na nakakontribute tayo kahit papano. So, sa mayroon man na ibigay na pera, o maliit, malaki, at yung walang naibigay na ang panahon, oras na naman nila ang ginamit doon sa pagtulong. Kaya kung mapapansin nyo, mas maganda yung marami na nagkakaisa kasi napupulfill yung plan ng Panginoon. Kung ikaw lang mag-isa, minsan,
parang sa umpisa gustong-gusto mo. Maya-maya, nung malapit na pupunta ka doon, napapagod ka na, ayaw mo na. Samantala ito, nandoon lahat, mayroong masigasig, mayroon ng kanyang kasigasigan ay sa pagbibigay. Ang kasigasigan naman ng iba ay talagang yung panahon, ibinigay niya doon, yung kanyang oras. At nakita mo, ang fulfillment ay ang kung ano ang ninanais ng Diyos, yun pa rin ang nangyayari. So, ganun din dito. Sa buhay na ginawa ni Cornelius, tayo ay para bang, kumbaga, parallel to that, makikita lang natin na, kumbaga, wala pa yung ginawa natin kumpara doon sa ginawa ni Cornelius. Pero, at least, kumbaga, alam naman ng Diyos yan kung hanggang saan. At tutugunin ng Diyos ang mga kailangan mo sa buhay. Habang, sabi nga, habang ikaw ay, doon sa message natin nakaraan, habang ikaw ay nagbibigay, pinagpapala ka rin ng Panginoon. So, kumbaga, lalo na sa mga naghihirap, talagang nangangailangan. So, simulan mo yan sa maliit na bagay, kung hanggang saan ang kaya mo, ay napakahalaga sa mata ng Diyos yan. Kasi nandoon sa iyo ang desire mo na magpatuloy, makatulong, desire mo na makasunod sa kalooban ng Diyos. Kung yun ang desire mo, praise God. So, anong mga natutunan natin ngayong umaga tungkol sa ating tema? How God value our charitable deeds. So, ang point natin sa una, God is pleased. Nalulugod ang Diyos sa atin, at pag nalulugod ang Diyos sa atin, pinakita niya ito sa pamamagitan ng pagtugon niya sa ating mga panalangin. So, pag nalulugod ang Diyos, sinasagot ang ating mga panalangin. So, kung nalulugod sa iyo ang Diyos, sa pagsunod mo sa Kanya, makikita mo kung paano sagutin niya ang iyong panalangin. So, bawat isa, ikaw naman na nakakaalam niyan eh. Kasi, kung may personal prayer, pinapanalangin ka, ikaw lang naman nakakaalam doon at makikita mo kung iyan ay sinagot ng Panginoon. So, pangalawa, paano pinahalaga ng Diyos ang ating pagtulong sa iba? Tinatanggap niya tayo sa kanyang kaharian. So yung pagtulong mo, dun sa nakita natin sa passage sa buhay ni Cornelius, yung pagtulong niya ay tanggap si Cornelius sa kaharian ng Diyos. Kaya kung mapapansin mo, hindi naman siya, di ba, Cornelius is a Gentile. Hindi. Mapapansin natin na di ba ang may puwang lang sa harapan ng Diyos ang mga Israelita, pero doon sa kabutihang loob na ginawa niya, doon sa passage na nabasa natin, dito nakita ng Panginoon kung gaano siya katapat pagsunod. Hindi man siya pinili nung mga panahon na yon, subalit yung kanyang behavior ay katulad nung mga pinili, kaya tanggap siya ng Panginoon. Kaya nga sabi, sino ka man, ano ka mang lahi, oras na may takot ka, sumusunod, ginagawa mong kalooban ng Diyos, tanggap ka sa Kanya. Sabi doon sa pagkabanggit ni Peter. So, tinanggap niya tayo sa Kanyang kaharian at masaya tayo pag ang buhay natin ay tanggap ng Diyos. Kaibigan niya tayo at hindi kaaway. So, magaang dalhin ang buhay kung ang Diyos ay ating kaibigan at hindi kaaway. Kahit anong gawin mo sa sarili mong kakayahan dito sa lupa, pag oras na malayo ka sa Panginoon, mabigat ang buhay mo. Kumbaga, problemado ka lagi. Nakikita mo yung mga malalaking negosyante. Kahit na super ng kanilang kayamanan, hindi pa rin sila masaya sa buhay. Dahil nga, wala dito yung hindi sila tanggap sa harapan ng Diyos. Doon lang naman, alam naman ng Diyos yan. Hindi ko naman sinasabi na lahat na mga mayayaman ay hindi tanggap. So, depende sa kondisyon. Ang ating basis dito, yung tungkol doon sa passage, na tanggap ng Panginoon yung mga tao, kahit sino man sila, kapag sila ay masunurin sa kalooban ng Diyos. Katulad ng ginawa ni Cornelius. Mapapansin po natin na hindi man siya kabilang doon sa pinili,
Pero bakit nakita ng Diyos ang kanyang mga gawa at bakit tanggap siya sa harapan ng Diyos? So ito yung point ko dito. So dito po natin makikita ang kagandahang loob na muling ipinaalala sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay ni Cornelius. Na kung tayo ay katulad ng ginagawa ng buhay ni Cornelius, ay tanggap tayo sa Panginoon. At ang Panginoon ay inaantay tayo kung paano tayo sumunod sa kanyang kalooban. Yun lang naman inaantay sa atin. Kaya nga may nagtanong na bakit hanggang ngayon hindi pa bumabalik ang Panginoong Hesus. Ang tanong, ikaw ba'y nakahanda na? Naalala natin yung kagabi sa Bible study, nagtanong yung anak ni Noah, bakit sabi mo uulan? Bakit hanggang ngayon umuulan? Gawa na ba yung arka? Hindi mo pa nga nagagawa Kung umulan ng diretso, di lubog ka pa rin dahil di pa tapos yung barko, yung arka. So tayo ganun din. Minsan sinusupla natin yung mga ganung salita pangaral ng Panginoon. Pero ang tanong sa sarili natin, nakahanda ka na ba? Yan ngayon ang makakasagot ay tayo pa rin. So purihin ang Panginoon sa umagang ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Lord, salamat po lahat sa yung ginawa sa aming kalagitnaan. Napakabuti mo, Panginoon, dahil muli mo kaming pinalalahanan at ipinakita mo ang ginagawa mo sa pamamagitan ng buhay ni Cornelius, kung paano siya naging katanggap-tanggap sa iyong harapan, na ito po'y paalala mo sa amin na para matanggap kami sa iyong harapan lagi, ay makasunod kami sa iyong kalooban. At nakita namin ang behavior ni Cornelius, na kung kami man ay magbe-behave ng katulad niya, mas may takot, andun ang matulungin sa kawang gawa, at andun ang pagsunod sa iyong kalooban at mapanalanginin, at patuloy na sumusunod sa mga salita na nabubulay-bulay sa araw-araw. Ay ang sabi mo doon, kahit sino man ang tao o ang kaluluwang yun ay katanggap-tanggap sa iyong harapan. At salamat sa umagang ito na binigyan mo kami ng pagpapatibay sa aming mga pananampalataya. Purihin ka, inaangkin namin ang katagumpayan mo sa aming mga buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah.